Alam kong madali mo kong iwasan kasi ikaw tong may gusto ng hiwalayan. Pero bakit ka ganyan? Lapit ka ng lapit na para mo akong pinaglalaruan. I-talk to Papa na. Papa Johan. At si Papa Ace. At ang ating bida na si Jay. Nasa linya na. Pasok na natin siya. Hello, Jay. Hello po. Good morning. Good morning. Ako si Papa Johan at kasama natin si Papa Ace. At, Hi. Good morning. Matanggal kami ng loudspeaker. Hindi po siya naka-loudspeaker. Okay. Naririnig ko kasi yung ambience eh. Ambience. Oo. Siguro nasa kulong kang lugar, no? Yes po. Lumabas po ako dito ngayon sa may terrace namin. Okay. Sige, Jay. Taga saan ka? Ano po ako? Quezon City po. Quezon City. Okay. Alright. So Jay, lahat na mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari nating ma-upload sa iba't ibang digital platform at social media accounts ng Barangay LS 97.1. Okay lang sa'yo? Yes po, okay lang po. Alright. So Jay, tungkol saan ba ang story mo? Talk to Papa na. So, bali po, ako po sa ngayon is married na po at masaya naman po sa buhay. Ay. Kaso, ang problema po is yung ex-live-in partner ko po. Ex-live-in partner. Bakit anong meron? Anong nangyari doon? Kailan nangyari ito? Naging kami po way back 2017. 2017, okay. Tapos, saan mo nakilala? Sa church kami nagkakilala. Okay. Tapos? Then, yun na po, masyadong mabilis ang pangyayari hanggang sa nagkaroon po kami ng anak. Mabilis yung pangyayari. Yes po. Okay. And base din po doon sa parang po ako noon meron siyang boyfriend that time. Pinatulan mo kahit may boyfriend? Opo, hindi ko po inaasahan na meron. Alam mo siya? Alam mo na may boyfriend o hindi? Hindi po. Kailan mo nalaman na may boyfriend siya? Nung may nangyari na po sa akin. So tinutime kayo nitong karelasyon mo dati? Opo, gano'n na nga po. Okay, tapos nung nalaman mo na meron siyang boyfriend, anong ginawa mo? Nalaman ko po na meron na. Sabi ko, nandito na ako, napasubo na ako. Tumigil po kami dun sa, tinigil namin yung connection, yung usapan. No communication po, kahit text message or chat, tigil po lahat. Okay. Then one time, nagulat ako, nag-message sa akin na hindi pa raw siya nagkakaroon. So ikaw daw yung tatay ng bata? Yun na po yung nangyari. Pero ang tanong, may nangyayari din kaya dun sa kanyang boyfriend at saka sa kanya? Sigurado meron po. Pero sa inyo may nangyari? Meron din po. Okay. 2017 pa ito nangyari. Okay. Tapos, after nun? So, after nun po, nung sinabi niyang buntis siya, sabi ko, dahil kakoside na sabi mo ako yung magulang, ako yung ama, responsibilidad ko na yon, hindi ko pwedeng pabayaan basta-basta, pinanagutan ko po. So, paano yun? Nagsama kayo? Paano ba? Nagsama po kami. Tapos, ayun, sa una maayos, excited kasi syempre, bago pa lang. Hanggang sa dumating po yung pandemic, bali yung trabaho ko po kasi sa construction industry. Bawal po yung mag-uwian dahil lockdown. Stay in po talaga. Okay. Tapos, mga year 2020 po yun 2020, 2021, mga ganong taon po. Bawal mag-uwian. Okay. Yes po. Tapos? May mga sumbong-sumbong sa akin galing doon sa kaibigan niya, sa mga kaibigan namin pareho, na meron daw iba. May ibang lalaki? Yes po. Yung time na yun, kumbaga nakapanganak na siya. Nyek. Handali lang. Like, may baby na kayo, hindi ka madalas nakakauwi, meron daw nakakasamang ibang lalaki? Ganun ba? Yes po, ganun na po. So, paano pinupuntahan sa bahay? Mga ganun po yung kwento nagkikita nung hating gabi, ganun. Saan ba kayo nakatira? Like, nangupahan ba kayo? Yes po. Mag-isa lang siya doon? Opo. Pero hindi kaya itong kanyang, kumbaga parang kinakabit ay dati ng boyfriend? O iba na? Hindi naman po. Pero aside from that, like, ang nagsasabi sa mga kaibigan niya, mga tropa nyo, mga ganon, sinasabi sa'yo.
May message po sa akin na na aawa raw sa akin, ayaw mo nilang sabihin, kaso naawa na raw sa akin kasi nga gano'n na daw po yung ginagawa. So nung nalaman mo to, kinausap mo itong dati mong ka-live-in. Yes po. Anong sinabi mo sa kanya? Paano nagsimula Maayos yung conversation nyo? Maayos po. Sabi ko, gusto ko lang malaman yung totoo kasi ako nagsasakripisyo, naghihirap para doon sa anak namin na sinasabi niyang anak ko daw. Ginagawa ko po yung lahat. Kahit ako hindi makauwi, okay lang. Basta maibigay ko yung pangangailangan nila. Anong sabi niya? Nagsusorry at ganun daw. Ang dami ng ginagawang alibay. So, inamin niya ba? So, meron talaga? Inamin niya? Po, meron po. Nako po, bakit gano'n? Pwede naman kasing itanggi. Oo. Bakit umamin? Umamin eh. Diba? Nung umamin, sabi kasi okay lang umamin ka, hindi ako magagalit sa'yo. Nung umamin, nagalit. Ay, umamin, nagalit. Diba? Ang hambog. Anong ginawa mo? Kinausap ko po ng mahinahon. Wala pong pisikalan nangyari. Nandun at tataas po yung boses. Pero nung sa huli, sabi ko, kung ganyan, kailangan ko makausap yung magulang mo. Pero itong babaeng ito ay minahal mo naman? Napamahal na po kasi siyempre, naging ina nung bata. So nung una, hindi mo mahal? Diba? Naging kayo? Yes po, parang ganun po. Kasi mahirap naman pong sabihin na mahal mo kung halos bago-bago pa lang po eh. Talaga? Ganun ba yun? Tapos may nangyari agad sa inyo. So kapag papasok ka sa relasyon, parang gusto kita. Ganun. Pero the love is wala pa? Ganun ba? Parang ganun? Parang ganun po. Okay. So parang naggamitan lang din kayo nung una eh. Kaso nga lang may nabuo. Yun nga po. Ito. Okay. So anong kasunod nangyari? So sinabi mo sa parents niya, anong sabi ng parents niya? Maayos naman po naging usapan. Sabi ko, ibabalik ko yung anak niyo kasi ako ganito yung nangyari. Kaysa kung saan pa mapunta o magkapisikalan pa, ibabalik ko ng maayos yung anak niyo. Hindi hanggang sa iyo, naging okay po. Pag-uusap, ang usapan na lang, sustento ng bata. Ibibigay kada sahod. So, like, ano mo naman yun, nakakapag-commit ka naman. Yes po, nakakapag-commit naman po ako. Siyempre, may mga circumstances naman po na minsan, nakaka-absent ako, nagkakasakit. May times na yung gusto nilang mapadala ko, hindi ko nabibigay. Okay. So ngayon, back to present na po. Medyo, yung bata nasa 7 years old na po. Oo, kasi 2017 pa yun eh. Mag-8 na siya. Kamukha mo ba yung bata? Yun nga po ang issue eh. Hay! Hala! Kamukha po ng ex eh. Kamukha nung ex! Baka napaglihihan lang, sabi naman kasi nila, di ba? Pwede ba yun? Oo. Kapag napaglihihan, magiging kamukha nung ano? Kamukha, oo. Mas maniniwala pa rin po maniniwala pa rin ako sa genetic genes. Ano na? Yes po. Sa genetic, DNA ng tao, kaysa dun sa lihi-lihi. Oo naman. So, hindi mo ba tinanong siya ulit kung ikaw ba talaga yung tatay? Natanong ko na po yan dati, nagalit lang sa akin, pero ngayon, tawag dito, parang nagbabantanong sa Bausi. Dahil doon sa sustento daw. Siyempre ako naman po, pumunta ako sa Bausi, nag-consult ako kasi pinag-aralan ko rin po kahit paano yung batas tungkol dun sa family code. Nakalagay naman po doon is, parang magsustento ka pero yung ayon sa kayang ibigay o kayang ibigay ng lalaki. Kasi mahirap naman daw na ibibigay mong lahat tapos walang matitira sa lalaki. Paano mo naman makakapagtrabaho at makakapag-prepare din para sa sarili? Tama naman. So sabi sa akin ng Bausi, walang magiging kaso. Kaso, ang gusto ko naman pong ilaban ngayon, yung todo posting niya sa social media, paninira sa akin. So ano na yan? Cyber libel na yan. Yes kapag po. siniraan, kapag na-post ka. Yes po. Okay. Libel and unjust vexation daw po yung pwedeng maging kaso. Gusto ko nang idaan po sa legal na sabi ko, kung ganyan magharap-harap, ilalaban ko po yung DNA test. So wait lang. Kumusta ang relasyon mo doon sa bata? Doon sa anak mo? Sa kanya? Maayos po eh. Malapit sa akin yung bata. Pag nasa sa akin po, halos ayaw nang bumalik sa kanya. Nakikita kayo? Pupunta Yes sa'yo? po. Itong bakasyon po, nasa akin eh. Bumalik lang doon dahil magpapasokan na po ulit. Like okay na okay kayo? Yes po. Naku, kawawa naman yung bata. Mm-mm. Okay. So So ikaw parang umayaw ka na rin talaga doon sa inyong pagsasama, ganon?
Opo. Actually, Bali, matagal nakasal na. po ako. Oo, Kasal na matagal po na. ako nung Kailan ka ano, pala kinasal? 2023 po. 2023. Okay. Mhm. So, may sarili ka na ring pamilya. Siya ba? May panibago ng karelasyon? Opo. Meron na din. Yes po. May anak na. Meron na siyang anak at buntis pa po ngayon. Ngayon. Okay. So, ano ang plan mong gawin? Kung ano po, hingi lang po sana ng advice kung ituloy ko pa po ba yung reklamo o pati yung pagpapa-DNA sa bata kasi sigurado ko mas apektado rin po yung bata. Sigurado naman maapektuhan Totoo, yung pero- bata. Pero kung ano kasi yung lalabas na totoo, doon tayo. Mm-mm. 'Di ba? Kasi kung hindi mo naman pala talaga anak yung bata, para malaman natin, 'di ba? Idaan natin sa legal na proseso. Mhm. Nandiyan naman ng DNA, pwede mo namang gawin. Tsaka kung ano naman kung mapatunayan na hindi mo talaga anak, pwede mo pa rin namang turing na anak pa rin itong batang ito. Totoo. Ibigay mo pa rin yung pagmamahal mo bilang isang ama. At napamahal na rin naman sa'yo yung bata, di ba? Opo, hindi naman po yung plano ko eh. Kung sakaling hindi man talaga sa akin, napamalapit na sa akin yung bata. Hindi ko naman itatakwil na hindi kita anak ganyan. Pero hanggang ngayon ba, itong babaeng ito ay nag-aano pa rin sa vowsy hanggang ngayon? Nagre-reklamo pa rin? Panakot lang po. niya yun. Ongoing pa rin siya sa posting ng ano eh. Hanggang nagpo-post ngayon? siya ng kung ano-ano. Yes po. Okay. O sige. Siyempre ako, hindi naman ako more on social media, hindi naman ako mahilig magpo-post ng problema. Sabi ko, dadaan ko na lang sa legal, ang maayos ng tahimik Oo, lang. mas maganda yon. Sige, tanungin natin ng ating mga kabarangay kung ano rin masasabi nila sa iyong naging kwento. Okay? Yes sir. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, ano pong masasabi nyo sa kwento ng ating bida? Bakit ganun, no? Parang, alam ko, feeling ko itong babaeng ito, siya na yung may talagang naging kasalanan. Pero siya rin pa talaga yung gumagawa ng mga bagay na makakasira sa kanilang, lalo na doon sa pag-iisip ng anak. I can't say that. Diba? Because, I don't know, mali mo, siya pala talaga yung tatay. Oh, malay din naman natin. Diba? Pero sana mapatunayan pag kung magkaroon That's why man ng DNA kailangan test. natin ng proper process para dito. Mhm. Okay? Kasi, what if kaya pala siya nagpo-post ng kung ano-ano kasi hindi Totoo. pala nagsusustento. Mhm. Diba? Hindi pala nagbibigay. So, I can't blame her for now kasi wala pa naman tayong matibay na ebidensya kung siya ba talagang may kasalanan or what. Anyways, gusto ko lang maging fair. Mhm. Kasi ako ay Ay. yun. Tinamad nang mag-isip. Ayun. Okay. That's Ah, why sige. I don't want to blame her now. Mhm. For now. Okay. For now. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Sige, basahin natin ang ating mga komento ng ating mga kabarangay. Sabi ni Lori, good morning po sa maulan na umaga, Papa Is at Papa Johan. Kau nang may sabi, malapit sa'yo yung bata. Kung gusto mo bigyan ng suporta hanggang saan ang kaya mo ibigay, tulong mo yan para sa bata at wag mo nang ituloy demanda mo sa ex mo. Total naman, may kinakasama na siya at ikaw ganun din. Alang-alang sa bata, pwede naman kayo maging magkaibigan at magpatawaran. Yun lang. Oh, pwede. Mhm. Sabi ni Pinky, maulang umaga po. Sabi niya, kahit hindi mo naman ipa-DNA ang bata, lukso ng dugo mararamdaman mo. Manhid ka. Ikaw ba? Diba? Ano ba yun? Naniniwala ka ba sa gano'n, lukso ng dugo? Hindi masyado. I don't Kasi hindi ko know. pa naman talaga naramdaman na may mga ganung bagay. Yes, Mhm. pero manhid ka nga eh. Hindi mo talaga mararamdaman. Paano kung manhid ka? Insensitive. Diba? Oo. At saka hindi po, hindi dapat naman na hintay natin yung lukso ng dugo na yun din. Diba? Doon meron kasi talaga makakaramdam nun. Mhm. Like pag nakita mo to, anak ko to. Iba yung pakiramdam eh. Kasi nga iisa yung dugong nananalaytay sa Tay sa inyo. inyo. Yun kasi ibig Mhm. sabihin nun. Kaya merong lukso ng Lukso dugo. ng dugo. Kasi iisa ng ugat. Mm. Actually, maraming ugat. Hindi, like parang isa nga kasi yung tumatakbong dugo sa inyo. Kaya parang Ramdam mo talaga magbabibe yun. agad kayo. Oo. Parang may connection agad. Mhm. May mga ganun. Pero, aminin nyo, meron naman diyang mga magulang at saka sa mga anak na they don't know kung ano yung pakiramdam ng lukso ng dugo. Basta Mhm. alam nila, anak nila yun. 'Di ba?
Kaya nga, anak nila, kaya lang, ang ginagawa nga nila, pinababayaan yung mga anak, hindi nagbibigay ng suporta. Yung iba, pinapaalaga sa iba. Mga ganyan. Ayan, sino pang mga nagsabi dyan? Nako, dito. Si Brenda, kaka-open ko lang, na late me, wala kaming kuryente kagabi. Naku, ang hirap nun na, yung walang makawala ng kuryente. Oo. So, ito pa, ang sabi pa dito, ganyan po talaga. Minsan, may mga babae na sinungaling. Sabi ni Myra. Nako, yan si Myra. Meron naman talaga. Actually, wala naman sa Parehas gender. Yes. Oo, kumbaga, nasa sa inyo yan. Kung talagang kayo magsisinungaling or what, kung gagawa kayo ng kasalanan or what, di ba? Ang sa akin lang, for me, sana, kung gustuhan mo talaga na malaman yung totoo, gawin mo yung gusto mong mangyari na magkaroon ng test o DNA test para malaman mo talaga kung anak mo talaga o hindi. And then at the same time, kung ikaw naman ay meron ng bago ngayon na kinakasama, sabi mo nga kasal ka na, and syempre yung si babae meron na rin bagong kinakasama at buntis pa siya, mag-usapan nyo na lang kung paano nyo bibigyan ng magandang buhay yung bata. 7 years old na ngayon, di ba? Tawag dito, mas okay na mag-co-parenting na lang kayo. Diba? Pwede naman yun. Basta kung kaya mo makapagbigay ng suporta sa bata, mas okay. Yes. For me naman kasi, hindi maganda yung ginagawa ng babae. Kaya na-trigger din itong ating bida kasi nagpo-post siya ng something sa social media. Alam niyo po ba na kapag nag-post kayo ng hindi maganda towards sa ibang tao, lalo pa nilalagay mo yung pangalan nila, napapahiya sila social media. Meron po yung kaakibat na kaso. Pwede po kayong kasuhan dyan. May kulong po yan. Cyber libel. Meron po yung kulong. So wag niyo pong gagawin yon. And isa pa, yung babae kasi, hindi din natin alam kung anong pinaguhugutan niya. Pwede kasing medyo matagal na siyang humihingi ng tulong para dun sa anak nitong ating bida. Kaso siguro hindi din makapag-provide. Kasi ang sabi nga is nawawalan siya ng work. Hindi stable yung trabaho. Minsan nagkakasakit, ganyan. At saka meron na kasi siyang panibagong pamilya. Doon din talaga mahihirapan. Kasi syempre, magkakaroon ng diba? Siyempre dito na lang sa pamilya ko to na meron ako. Siya naman may sarili ng pamilya. Kaso responsibilidad po yun natin Bilang diba? magulang. Bilang tatay. So kailangan niyo po talagang mag-commit doon. I mean, makapagbigay doon sa bata na yon. So wala tong proper communication kaya nagkaroon ng away. Tama. So diba? O kaya naman, gustong ayusin sa pag-uusap. Kaso parehas na mga galit. Okay? Merong mga sama na ng loob din siguro kaya hindi na nagkakasundo. Kahit mag-usap is parang alam mo hindi na sila nagiging maayos yung pag-uusap. Oo. That's the reason feeling ko. Tsaka kung ano naman, kung itong si babae nakakapag ganon yung sa vowsy na yun, baka naman talaga hindi talaga nakakapagbigay ng maayos. Yes. And then again, wag tayo magpadalos-dalo sa mga pinopost And then meron pong proper process. Okay? Kung gusto nyo po na malaman talaga kung ano yung mga dapat nyong gawin, lumapit kayo sa mga otoridad. Yes. Sa mga abogado. Kumuha kayo ng lawyer. Okay? Para mas maging maayos po yung inyong pag-uusap. Tsaka kung halimbawa may mga ganyan tao na pinopost kayo online. Pero kung mapatunayan, just in case na nagsinungaling yung babae, pinaako sa'yo yung bata, tapos ikaw nagsusustento, I believe meron din yung karampatang parusa. Okay. Mas okay na talaga na makausap kayo ng abogado. Oo. At saka ituloy mo yung pagpapa-DNA para at least meron kang peace of mind. Yes. Peace of mind yung kailangan natin dito Ayun. Alright, balik na natin ang ating bida. Hello, Jay. Hello po. Ayan. Narinig mo naman ang mga pinagsasabi namin dito at saka ng ating mga bida-bida. Okay? Yes, sir. Rinig ko po. Anong masasabi mo doon? May radyo siya doon narinig ko Charot. Makikihira kami muna ng radyo muna sa para radyo. di namin narinig ng sarili namin. Okay na po. Napahinaan na po. So, ayun. So, anong masasabi mo doon? Sa sustento naman po, hindi naman po ako pumapadli. Meron lang po talagang times na hindi sapat para doon sa kanya. Kulang. Yes po, nakukulangan siya. Magkano ba ang pinag-uusapan natin dito? Pwede ba naming malaman?
Dumidepende po kasi ako sa sinasahod ko eh. Kung maayos naman po ang sahod, maayos din naman po yung bigay. Like magkano pinag-uusapan natin dito? Tuwing kailan ka nagpapadala? 15 tsaka katapusan ko. Okay, magkano pinapadala mo ng kinsenas? Nagpapadala po ako ng 2 to 2K. Tapos last time, meron po akong absent. Sumahod lang po ako ng 2,000. Nadala ko po yung 1,000. Kasi sabi ko, yun lang talaga yung sinahod ko eh. Oo, okay. Doon po siya parang na-trigger na bakit ganun lang. Yun ang hindi agad maunawaan. Buti nga ako, nagbigay ako kahit paano kasi yun lang ang sinahod ko eh. Nagutusin para sa akin, pagkakasahin ko pa yung 1,000 sa loob ng 2 linggo. Tapos may pamilya ka na din, di ba? Yes po. May asawa ka na. Okay. Wala na nga kayong kote, nakikot ka kayo. Wala ba kayo? So, Nga po. So ikaw, idaan mo na lang sa legal na proseso. Huwag mong patulan yung mga ginagawa niya na pagpo-post sa social media kasi hindi makakatulong yan. Oh, yes sir, yes sir. So, anong masasabi mo sa kanya kung ikaw ay mensahe? Good luck na lang po. Magkita na lang kami sa finals. Magkita na lang sa finals. Yes po. Okay. So, bago mong kinakasama ngayon sa bago mong pamilya, anong masasabi mo sa kanila? Huwag masyadong problemahin yung ganung bagay. Madadaan lahat sa maayos na usapan eh. Alright. Maraming salamat Jay ha sa pag-share ha. Basta idaan natin ito sa tamang proseso at sana ay wag galit yung mamutawi sa ating mga damdamin. Oo, lalo pa't meron isang bata na siyempre tinuturing kanyang ama or ikaw talaga ay meron kang anak sa kanya. So kailangang masettle nyo ito ng maayos. Kumbaga kahit hindi na lang para sa inyong dalawa, para na lang doon sa bata. Yes sir. Okay. Barangay LS 97.1 Number 1